Ito guys, panoorin natin guys si Miss Alisa Quijano. Biglaan daw po itong jump sa Shibuya Station sa Japan. Ganda ng boses. So I'll go, but I know I'll think of you in every step of the way. Ang photo lang, taas ng boses. Ang haba ng hininga. Ayun, bro. May mga audience pala siyang mga Japanese. Galing. Nakakatuwa yung ganyan, no? Yung pinupuri ka ng ibang lahi. So itong post na ito daw is biglaan lamang daw itong nagkaroon siya ng jam or music jamming sa Shibuya Station sa Tokyo, Japan. Treats you kind, and I hope you have all you dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all this, I wish you love. Galing. Grabe ang taas ng boses. Nakto ka. Galing. Saya ng mga Japanese. Ayan. So nakakatuwa nga po, di ba? Kasi yung mga Japanese or ibang mga lahi is pinupuri yung sariling talento natin ba, yung mga Pinoy talents. And itong video na ito nga po, inuulit ko, isa itong video na ipinost ni Miss Alisa Quijano. Siya po yung na-feature din natin dati. And ayon sa sa kanyang point of view,
ay biglaang jam lamang daw ito, music jamming sa Shibuya Station sa may Tokyo, Japan. So nasa Japan siya that time, and biglaan lamang naisip na magkaroon ng jamming session doon sa isang street sa Japan. Ayan, nakakatuwa lamang sa ibang bansa kasi guys, kasi yung mga ganito, yung mga singers or mga talented na mga tao is nabibigyan ng pagkakataon na may bahagi or makapag-entertain ng mga tao sa pamamagitan ng biglaang jamming or biglaang pag-perform sa isang street. That is normal lamang po sa ibang bansa. Unlike dito sa Pilipinas, kapag may nakita kang nag-jam dyan or nag-music jamming dyan sa kalsada, ay isipin mo agad na kailangan nito ng konting pera, kaunting limos. Ganun po yung iniisip ng mga tao, di ba? Kaya binibigyan po natin. Pero sa ibang bansa, hindi man lahat. Pero usually ang purpose lamang kaya nag-jamming ang isang tao or isang talent or isang artist sa isang street or sa kalsada is for the sole purpose of entertainment. So yung entertainment lamang talaga, may showcase yung talento niya. Kaya nakakatuwa lamang itong si Miss Alisa Quijano kasi talagang ibinahagi niya ang talento ng mga Pilipino, ang singing talent ng mga Pilipino sa ibang bansa, and that is nga po sa Japan. And yun, tuwang-tuwa rin naman ang mga Japanese na habang nanonood sa kanya. Kaya kudos sa iyo, Ma'am Alisa Quijano. And si Alisa Quijano po talaga is napakarami niyang mga cover songs sa kanyang Facebook account or Facebook page na Alisa Quijano. So hope na i-support po natin siya kasi napakagaling niya talaga, napakataas ng range, napakaganda ng boses. At yun, di ako sigurado talaga kung nakasali na siya sa mga patimpalak sa TV. Pero sure ako na marami siyang mga kaibigan ng mga singers, mga sikat na singers like si Daryl Ong at iba pang mga contenders ng Tawag ng Tanghalan at The Voice, mga kaibigan niya. So, ayun. So, i-support po natin si Miss Alisa Quijano. Ayan po. So, hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So, thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. Mag-iingat po tayong lahat palagi. Inulit ko nga po, palagi po tayong magpasalamat sa ating Panginoon, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap, kahit na hindi po natin ito hinihingi, kasi lahat po ng mga bagay na meron tayo ay kaloob mula sa galing sa Kanya, kahit na hindi man natin sinasabi sa Kanya, ay binibigay niya sa atin, basta magtiwala lamang tayo palagi sa Kanya. And also, always bring pa yung kapote, sombrero, or anything na pwedeng maging protection sa katawan kapag lalabas po tayo, para hindi po tayo basta-basta nababasa ng ulan kapag bigla-bigla pong umuulan or naiinitan ng sikat ng araw. And always always take vitamin C para iwas po tayo or maboost po ang ating immune system at iwas po sa mga sakit-sakit. So thank you po, God bless, and bye for now po.